Diyos ko! Saan ako dapat pumunta? Pakiusap, gabayan niyo po ako. Diyos ko, gabayan niyo po ako. Sabi ni Sister Liu, darating siya ng 9 a.m. para makipag-usap. Mag-aalas 10 na. Bakit wala pa rin siya rito? Lagi pa naman siyang nasa oras kung dumating. Di pa siya nabigo sa ganitong usapan. Wala ba nangyari sa kanya? Nitong mga nakaraan, tumindi ang pag-aresto ng CCP sa atin. Sana walang nangyaring masama sa kanya. Hindi natin masabi. Para masubaybayan tayong mga mananampalataya, nag-install ang CCP ng mga surveillance camera sa mga gate, intersection at entrance ng mga village. Sinusugal natin ang ating buhay dahil sa ating paniniwala sa Diyos. Pwede tayong makulong anumang oras. Tama ka. Sa paniniwala sa Diyos sa ganitong sitwasyon, patuloy tayong manalangin at umasa sa Kanya at huwag malihis ang puso natin sa Kanya. Baka si Sister Liu na yan. Titingnan ko. Andiyan na! Walang gagalaw! Huwag kayong gagawa ng kahit ano! Anong problema? Anong batas ang nilabag namin? Anong ginagawa niyo? Matika! Nakaalis! Huwag kang gagawa ng kahit ano, ha? Di nyo inaasahan ang pagdating namin? Matagal ko na kayong minamanmanan. Naniniwala kayo sa makapangyarihang Diyos! Anong dahilan niyo para arestuhin kami? Dahil illegal ang paniniwala nyo sa makapangyarihang Diyos! Pusasan nyo sila! Bahay namin ito. Anong karapatan niyong gawin yan? Ha? Bahay nyo ba to? Ha? Nasa bansa kayo ng CCP at teritoryo nila ito. Ha? Gagawin namin to hanggat gusto namin. Sino bang humingi ng opinion mo? Tumagpit na nga riyan. Magkano ba kayo? Halugugin nyo lahat! O dito, tignan nyo lahat ng gamit niya. Ayusin yung paghanap. Anong balita? May nahanap na ba kayo? Wala pa rin po. Tuloy nyo lang yan. Opo. Boss, may nakita kami 6,000 yuan. Ayos! Pera ko yan. Hindi niyo yan pwedeng kunin. Ano sa'yo itong pera? Nakaw na pondo to. Amin na to! Ang kaganapang ito Magkano ba kayo? ay nagpapaalala sa akin ng CP mula sa mga sermon at pagbabahagi tungkol sa pagpasok tungo sa buhay. Sa China, walang matatawag na isang tahanan. Ang tinatawag nilang tahanan ay hindi talaga isang tahanan. Di mo pag-aari ang lahat ng lupain ito. Wala kang karapatan na kontrolin ito. Ang kapulisan ng CCP ay parang grupo ng mga bandido. Kung gusto nilang pasukin ang bahay nyo, gagawin nila ito. Kung gusto nilang looban ang bahay nyo o di kaya'y sirain ito, kayang-kaya nila yon kahit kailan. Walang kahit anong warrants, walang batas. Nagpapatunay lang ang lahat ng ito. Nasa kontrol ng CCP, walang karapatang pantao o batas na pwedeng sabihin. Sinasabi nila na sila ang batas. Nilalabanan nila ang batas ng tao at ng Diyos. Ginagawang nakakapagpasaya sa kanila at sinasakop ang mga pag-aari ng mamamayan. Silang lahat ay mga bandido at malulupit na pinuno. Ano pa kaya masasabi mo ngayong may mga ebidensya na kami? Huwag ka magpa-cute dyan. Tumayo ka! Saan mo? Diyos ko,
Ang nangyari ngayong araw ay dahil sa inyong mabuting intensyon. Pero napakaliit pa rin ang katayuan ko. Protektahan mo ang puso ko para di ito malayo sa iyo. Bigyan mo pa ako ng pananalig at lakas para anumang paghihirap ang danasin ko. Di ako susuko kay Satanas na kaya ko manindigan at sumaksi para ipahiya si Satanas. Sabihin mo sa amin ang katotohanan. Sinong pinuno ng iglesia? Saan kayo nagkikita? Ilang kayo lahat doon? Magsalita ka! Bibig ka ba? Magsalita ka na! Magsalita ka! Pakinggan natin siya! Ayaw mo magsalita! Di porket di ka nagsalita, di namin malalaman yan. Matagal nang malinaw sa amin ang sitwasyon mo ngayon. Binigyan ka na namin ng pagkakataong umamin. Huwag kang ang bastos. Magsalita ka na. Magsalita ka! Sa konstitusyon, kami ay may kalayaan sa relihiyon. Hindi ito labag sa batas. Wala akong dapat aminin. Wisit ka? Inaamon mo ko tungkol sa batas? Sinasabi ko sa'yo, ako ang batas! Ayaw mo magsalita? Ang kapal ng mukha mo! Kapal ng mukha mo! Ha? Magsalita ka! Magsasalita ka ba? Di ka pa rin umamin, ha? Magdurusa ka ng gusto. Magsalita ka! Ano ba? May 3 kang cellphone. Kaya sa tingin namin, isa kang pinuno ng iglesia. Mukhang marami kang ang alam. Sabi mo! Umamin ka na! Ha? Ano ha? Bakit biglang binaba? Diyos ko, itong nakamamanghamang gawa. Lihim niyo kaming pinoprotektahan. Sino ba yung tumatawag na yan? Anong dahilan ng pagtawag? Sumagot ka! Sinong pinuno ng iglesia nyo? Saan kayo nagkikita? Saan nakatago ang pera ng iglesia? Sabihin mo! Naniniwala lang kami sa Diyos at tinatahak ang tamang landas ng buhay. Wala kaming ginawang krimen o nilalabag na batas. Anong dahilan niyo para gawin ito? Anong dahilan namin, ha? Wala kayong nilabag? Tumigil ka sa kasasabi niyan! Labag sa batas! Ang paniniwala niyo sa Diyos! Nakikipagkompetensya kayo sa CCP! Parurusahan kayo ng gusto ng gobyerno! Sa konstitusyon, ang lahat ay may kalayaan sa relihiyon. Bilang mga taong tumutupad sa batas, bakit kayo nakikialam sa karapatan namin? Ba't niyo inaaresto ang mga tulad naming mananampalataya? Hindi niyo ba nilalabag ang batas habang pinatutupad niyo to? Kalayaan sa reliyon? Huwag mong lokohin ang sarili mo. Kung naniniwala lahat sa Diyos, sino magiging tapat sa CCP? Paano mo papanatili sa kapangyarihan ng CCP? Sino mang maglakas loob na sabihin sa CCP ang kalayaan ay humihiling na ng kamatayan? Iginawad ng konstitusyon ang kalayaan sa reliyon para makita ng mga dayuhan. Sa China, ang CCP ang batas. Ipinagbabawal ang CCP na maniwala ka sa Diyos. Ang CCP lang ang dapat paniwalaan.
Di niyo makukuha ang paniniwala ko sa Diyos. Sa Kanya lang ako nakikinig pagdating sa paniniwala. Gumagawa ako ayon sa Biblia at salita niya. Walang makapipigil sa akin sa paniniwala sa Diyos. Huwag kang tanga. Ito na ang idinidikta ng oras. Pagmamay-ari ng CCP ang China. Pag pinagbawalan ka nitong maniwala, bawal kang maniwala. Pag pinilit mo pa rin ang paniniwala mo, tatapusin mo na ang buhay mo! Malaya akong maniniwala sa Diyos. Ang makapangyarihang Diyos ang tunay na Diyos. Maniniwala ako sa Kanya hanggang sa huli. Mukhang may alaga tayong matigas ang ulo ngayon, ha? Ikaw! Sabihin mo sa kanya, ano kaya sinabi ng Central Committee tungkol dito? Para sabihin ko sa'yo, naglabas na ng utos ang Central Committee. Ligtas kami sa parusa. Ano man ang gawin namin. Kahit patayin ka pa namin! Maging matalino ka at makipagtulungan sa amin hanggat kaya mo. Dahil kung hindi, pagsisisihan mo ito! Sa pagpapasya ko maniwala at sumunod sa Diyos. Alam kong sa malaot madali, darating ang araw na ito. Kung kinakailangan niyo akong patayin o ikulong, gawin niyo. Kung sa tingin niyo'y magre-rebelde ako sa Diyos at pagkakanuluhang, iglesia at mga kapatid, mag-isip kayo ulit. Hinding-hindi ko gagawin yun. Wala kayong mapapala sa akin. Buisit ka! Huwag mo nang subukang magtapang-tapangan! Mag-squat ka! Gawin mo yan! Tignan natin kung hanggang saan ka tatagal! Ang mga sinabi ng kapulisan ng CCP ang mas nagbigay linaw sa katigasan ng ulo at di makadiyos na diwa ng gobyerno nito. Pinapayagan lang nila ang mga taong sambahin sila at ituring silang Diyos, pero hindi ang maniwala sa tunay na Diyos at sumunod sa tamang landas ng buhay. Tunay ngang masama at palaban ng gobyerno ng CCP. Naiisip ko tuloy rito ang mga salita ng makapangyarihang Diyos na naglalantad kay Satanas. Hinihiling nitong burahin ang lahat ng sa Diyos sa isang iglap upang muli siyang insultuhin at patayin. At sinusubukan nitong wasakin at gambalain ang kanyang gawain. Paano nito magagawang pahintulutan ng Diyos na magkaroon ng pantay na katayuan? Paano nito hahayaan ang Diyos na makialam sa gawain nito sa mga tao? Paano nito hahayaan ng Diyos na ihayag ang kasuklam-suklam nitong mukha? Paano nito hahayaan ng Diyos na gambalain ang gawain nito? Paanong ang diablong ito na umuusok sa galit ay hahayaan ng Diyos na pamahalaan ang kapangyarihan nito sa mundo? Paano nito tatanggapin ang pagkatalo? Ang kasuklam-suklam nitong mukha ay nailantad na kung ano ito. Kaya naman ang isa'y nakikita ang sarili na hindi alam kung tatawa o iiyak at talagang mahirap itong sabihin. Hindi ba ito ang diwa nito? Tama. Kinakalaban ng CCP ang Diyos at makikipagkumpetensya sa Kanya para sa Kanyang mga hinirang. Malinaw nitong inilalantad ang makademonyo at sataniko nitong diwa. Dahil ang diablo lang ang natatakot na sumunod at sumamba ang mga tao sa Diyos. At siya lang din ang pinaka-namumuhi sa katotohanan at nasusuklam sa gawain ng Diyos. Hinahanap na si Kristo saan man siya magpunta. Pinipigilan, inaaresto at inuusig ang mga tagasunod ni Kristo. Ginagambala at sinisira ang gawain ng Diyos upang tapusin ang mga ito para lubusan na itong mangibabaw sa sangkatauhan. Ito ang dahilan para aking matanto na ang CCP ang sagisag ng demonyong si Satanas at ang kalabang puwersa ng Diyos. Alam kong walang pangangatwiran sa demonyong si Satanas, kaya gano'n man nila ako siya sa atin, hindi ako nagsalita ng kahit ano. Patuloy kong tinawag ang Diyos sa puso ko. Tumagal ang pagsisiyasat hanggang hating gabi. Nang makitang wala na sila mapapala sa akin, nag-iwan sila ng isang tao para bantayan ako habang ang iba'y umuwi na para magpahinga. Buong gabi akong nakatali sa upuang bakal na iyon. At kahit hinang-hina na ang katawan at isipan ko, hindi ko naramdaman na gusto kong matulog. Patuloy akong nag-alala. Pag hindi pa rin nakakuha ng impormasyon ng mga pulis sa akin tungkol sa iglesia, tiyak na hindi nila ako pakakawalan. Sinong nakaaalam ng matinding parusang ibibigay nila sa akin bukas? Di ko rin alam kung gaano katagal ako dapat nakatali rito. Sa panahong ito, nagpakita ang salita ng Diyos sa isip ko. Huwag kang matakot. Ang makapangyarihang Diyos ay siguradong sa iyo.
Siya ay nasa iyong likod at siya ang iyong kalasag. Tama yon. Ano pa ang dapat kong ikatakot kung nasa panig ko ang Diyos? Hindi ko ba nakita ang kanyang kadakilaan at kapangyarihan? Naniniwala ako na hanggat tunay akong umaasa sa kanya, makikita ko pa ang mas marami niyang gawa. Nang naisip ko ito, nagkaroon ako ng katiyakan sa sarili at nagkaroon ng kumpiyansang harapin ang mga susunod na pagsisiyasat. Kung sasabihin mo sa amin ang alam mo, makakauwi ka na ngayon. Ayon nga sa kasabihan, sarili mo lang ang isipin mo, wag na ang iba. Kung wala kang sasabihin, at ikaw ang tatanggap ng parusa, bukod sa ilang ulit na paghihirap, ano pa ba pwede mong makuha? Alam mo, inaalala ka namin. Ano bang ginagawa mo? Ang bata mo pa. Walang Diyos sa mundo at kung gusto mong may paniwalaan, sa CCP ka, dapat maniwala. Umaatake ng bansa laban sa mga bahay iglesia, lalo na sa inyong mga mananampalataya ng makapangyarihang Diyos. Kayo ang main target nila. Pag nagpatuloy ka sa pagsunod at nakulong ka ng ilang taon, hindi ba masisira ang buhay mo? Uminom ka muna. Isa pa, kapag talagang nakulong ka, sino nang mag-aalaga sa magulang, pati na rin sa anak mo? Maapektuhan din maging ang pag-aaral ng anak mo. Naisip mo na ba itong kahinatnan mo? Kahit di mo na isipin ang sarili mo, isipin mo na lang ang pamilya mo. At dahil dyan, may isang paraan pa. Sabihin mo lang sa amin kung nasaan ang pera ng iglesia at ilang detalye rito. At mga nga kung hindi na maniniwala at pipirma rito, palalayain na kita ngayon din. Tingin mo, pag-isipan mo to. Hindi ba't demonyong plano ito ni Satanas? Hindi ako dapat magpaloko kay Satanas. Dapat maging handa ang aking bayan sa mga pakana ni Satanas. Pinoprotektahan ang pintuan ng aking bahay. Napipigil sa iyo upang mahulog sa bitag ni Satanas. Diyos ko, salamat po sa pagpapaalala sa akin nito para maliwanagan ako at makita ng husto ang demonyong plano ni Satanas. Akala niya magagamit niya ang anak ko para mabuyo ako na pagtaksilan ka. Talagang kasuklam-suklam ito. Ang Diyos ang manlilikha. Sa Kanya nang gagaling ang buhay natin. Ang paniniwala at pagsamba sa Kanya ay tunay na makatwiran. Pero di pinahihintulutan ng demonyong CCP ang mga tao na maniwala at sumamba sa Diyos. Inaaresto nila, inuusig at pinarurusahan ng mga naniniwala sa Diyos sa karapatan nilang gumawa, mag-aral at mabuhay. Ang CCP nga ang tunay na diablong Satanas na lumalaban sa langit. Diyos ko, nasa mga kamay niyo na ang pamilya ko. Ano mang mangyari sa hinaharap, susunod po ako sa inyo hanggang sa huli. Hindi mo alam kung ano makakabuti sa'yo. Huwag mong isipin na pag hindi ka nagsalita, hindi namin malalaman. Patagal na naming kayong pinaimbestigahan. Nasa amin na ang mga ebidensyang kinakailangan namin. Tingnan mo mabuti ang lahat ng mga ito. Ano ang mga pangalan nila, ha? Anong ginagawa nila sa iglesia? Ang isang ito ba ang pinuno? Saan siya nakatira? Hindi ko sila kilala. Gusto mo talagang mahirapan, ha? Pusasan niyo siya. Ang tigas ng ulo mo at ayaw mong umamin? Pwes, pagsasalitain kita.
Simula sa araw na to, hindi ka na pwedeng matulog. Kapag pagod na pagod ka na at talaga nagdideliryo na, sigurado akong magsasalita ka na. Diyos ko, talagang kasuklam-suklam ang grupo ng mga pulis na ito. Napakawalang hiya nila. Ginagamit nila ang nakakatakot na taktikang ito para pahirapan ako. Diyos ko, natatakot akong baka hindi ko kayanin ito at baka mapagtaksilan kita. Pero naniniwala ako na ang lahat ng bagay ay ayon sa inyong pagkontrol. At gayon din ang pag-iisip ng tao. Ibinibigay ko na ang buong sarili ko sa inyo. Ipinapanalangin ko na ako'y inyong proprotektahan. Sa mga sumunod na araw, nagtalaga sila ng 8 pulis na hinati sa 2 grupo para magpalitan sa pagsisiyasat at pagpapahirap sa akin. Kahit sa umaga man o sa gabi, hindi ako pwedeng matulog. Sa tuwing mapapatungo na ako, sisigaw ng malakas ang isa sa mga pulis. Isasawsaw nila ang mga kamay nila sa tubig at sasampalin ako sa muka. O kaya'y susuntukin ako sa ulo at panga gamit ang billy clubs nila. Nag-iwan sa akin ng matinding takot ang pagpapahirap ng mga pulis. Hirap na ako. Patuloy ako nakaramdam ng pagkabalisa, takot, pisikal at mental na panghihina. Trabaho pa kayo. Malaking swerte. Nagdulot ng matitinding epekto ang mga pagpapahirap ng CCP. Kahit sa ngayon, may marinig lang akong maliit na ingay sa gabi. Nagigising ako agad at di na ulit ako makakatulog. 7 araw at 7 gabi nila akong pinahirapan sa ganitong paraan. Di ko alam kung ilang beses ba akong binugbog sa 7 araw at 7 gabi na yon. Sa tuwing pinahihirapan nila ako, patuloy akong nananalangin sa Diyos at hinihiling ang kanyang proteksyon para manatili akong gising at hindi ako magamit ng mga pulis. Kinalaunan, nahilo na ako at nagsimula na rin akong magsuka ng magsuka. Naging mahinang-mahina na ako at naramdaman kong mukhang hindi ko na ito matatagalan pa. Habang nakikita nila ako sa ganong kalagayan, pinagtawanan at hinamak ako ng mga pulis na yon. Ang sama nila. Susuka ka na? Ha? May laman na yung tiyan mo. Binabati kita. Congratulations! Ayos. Tignan niyo. Nagkakapis na siya. Ngayon, Tignan niyo. alam ko na kung anong ibig sabihin ng hindi makataong kalupitan. Nasisiyahan ng CCP sa pagpapahirap at pananakit sa mga tao. Sa diwa, isa itong mamamatay tao, masamang espiritu at dyablo. Magsasalita ka ba? O magmamatigas? Pwede natin gawin to hanggat gusto mo. Mamig na! Magsasalita ka ba o hindi? Magsasalita ka o hindi? O ano? Nagustuhan mo ba? Sabihin mo na sa amin lahat ng alam mo. Ha? Kami! Kinakausap kita. Ha? Pag pinatay kita sa lugar na to, walang ibang makakaalam. Umamig ka na! Ang tigas ng ulo mo! Hinuhukay mo lang ang sarili mong libingan dahil sa katigasan ng ulo mo! Ba't ba ang tigas ng ulo mo? Pag umamin ka na, makakauwi ka na. Ba't mo pinapahirapan ang sarili mo? Mag-isip ka pa. Wala na ako maisip eh. Dapat mag-isip pa tayo. Tuloy mo yan. Matutulog lang ako. Umamin ka na dahil ayoko. Magdusa kasama mo! Bihira na kaming kumain at matulog nitong mga nakaraang araw. Ano bang nasa isip mo? Kung magpapatuloy to at di ka mabibigay, baka ako naman ang maimatay sa pagod. Buwisit! Buwisit! Hindi madali ang kasong ito. Hindi biro ang isang to. Pagod na tayong 8 ngayon pero gising na gising pa rin tong isang to. Ay, ang malas natin. Paano tayo naipit dito? Ay, Habang nakatingin ako sa kahabag-habag nilang kalagayan, pinuri ko ang Diyos sa puso ko. Alam kong mga gawa ng Diyos ang lahat ng ito. Tunay ngang napakabuti at napakadakila niya.
Kasing bangis ni Satanas, ito'y nasa ilalim pa rin ng kapangyarihan ng Diyos, gaya ng sinabi ng kanyang salita. Pinalo ko ang malaking pulang dragon sa estado ng pagsiklab ng galit at pagkalito at naglilingkod sa gawain ko. At sa kabila ng pagtutol, ay hindi nito kayang sundin ang sarili nitong hangarin. At wala na itong magagawa kundi ang magpasakop sa aking pagkontrol. Sa lahat ng aking mga plano, ang malaking pulang dragon ang aking palara, ang aking kaaway, at ang akin ding lingkod. Tulad nito, hindi ko kailanman niluwagan ang aking mga pamantayan nito. Kaya naman, ang huling yugto ng gawain ng aking pagkakatawang tao ay nakumpleto na sa tahanan nito. Sa ganitong paraan, mas makapaglilingkod ng maayos ang malaking pulang dragon sa akin at malulupig ko ito at makukumpleto ko ang lahat ng aking plano. Napaka-praktikal na mga salita ng Diyos. Sa kalupitan ng CCP at sa mga planong inihanda nito para usigin ang mga mananampalataya ng makapangyarihang Diyos, ginagamit niya ang kanyang kapangyarihan para protektahan kami. Binibigyan kami ng kaliwanagan sa kanyang mga salita at hinahayaang makamit ang tunay na pananalig. Ginagabayan niya kami para makita ang mga plano ni Satanas at maalis ang gapos ng masamang impluwensya niya. Manindigan at sumaksi sa kanya at tuluyang hiyain at talunin si Satanas. Tunay ngang napakarunong at puno ng halaga ang gawain ng Diyos. Sa panahong ito, natanto ko na hinayaan ng Diyos na mangyari ito sa akin. Nagamitin ang mga panguusig na yon ng demonyo para maperpekto ako, para malaman ko ang kadakilaan ng Diyos, karunungan at nakamamanghang mga gawa niya sa praktikal na paraan at magkaroon ng mas tunay at mas totoong pananampalataya sa Diyos. Mukhang wala na tong saysay. Hindi na talaga siya aamin. Subukan pa ulit natin ngayon. Pag ayaw pa rin, hayaan muna natin. At magpapalitan pa rin tayo sa pagbabantay sa kanya. Sabi ni Captain Su, ang nakatataas ang magpapadala ng mga interrogation specialist. Alam nilang gagawin sa kanya. Nauubos na ang pasensya ko. Tara muna. Sagot ko alak. Alisin niyo ang posas niya. Sige, pasok! Nandito na siya. Huwag niyong gagalusan. Ituloy niyo lang. Sino si Wu Jianhua? Isa ba siyang pinuno? Saan nakatago ang pera ng iglesia? Sabihin mo lahat ng alam mo tungkol sa iglesia. Umamin ka na para di ka masaktan.
Marami na akong hinawakang kaso. Halos walang nakakalusot pagdating sa akin. Meron akong lahat ng paraan para paaminin ng mga tulad ninyo. Kunin mo ang stun gun. Patikimin natin siya nito. Diyos ko, hinang-hina na ang laman ko. Bigyan niyo po ako ng pananalig at lakas upang manindigan ako at sumaksi sa paghihirap at pasakit na ito. Narinig kong di ka raw nila mapaamin. Ngayon, tiyak na aamin ka na rito. Chief! Kayong dalawa, sumunod kayo! Pusasan niyo siya! Apo! Buisit ka, nakaligtas ka ngayon. Umanda ka sa amin bukas. Nagpapasalamat ako sa Diyos sa muling pagliligtas at pag-iingat niya sa akin. Nakita ko muli ang kanyang kadakilaan at kapangyarihan. At ang lahat ng bagay ay tunay ngang ayon sa kanyang pagkontrol. Nagpuri at nagpasalamat ako sa Diyos mula sa puso ko. At nagkaroon ng mas malalim na pananalig sa kanya. Diyos ko, hinang-hina na po ako ngayon at malapit nang bumigay. Pag itinuloy pa ng mga polis ang pagpapahirap nila sa akin, hindi ko na talaga alam kung kakayanin ko pa ba ito. Diyos ko, ingatan at proteksyonan niyo po ako. Tumayo ka. Tama na yan. Wala kang makukuha kahit ano sa kanya. Huwag mo na lang siyang hayaan makatakas. Buisit, lagi na lang kami naiipit sa ganitong trabaho. Sigurado ako na narinig ng Diyos sa mga dasal ko. Nagpakita ng pag-aalala sa kahinaan ko. Iniingatan niya ako at ng kanyang kapangyarihan. Ngayon, tunay ko nang nakikita. Na bagamat nakahimlay ako sa yungib ng demonyo, kasama ko pa rin ang Diyos sa bawat oras at nilulutas sa mga paghihirap ko. Mayroon akong hindi maipahayag na pasasalamat sa Diyos sa puso ko. Sa inyo na siya. Sige. Tumakas ka na. Dalawang linggo na rin akong hindi nakapagpahinga. Hinang-hina na ako. Isa pa, tiyak na mahigpit ang seguridad sa labas. Paano ako makakaalis dito? Habang nagdadalawang isip ako rito, naisip kong salita ng Diyos. Ang pananampalataya ay parang iisang kahoy na tulay. Ang mga kumakapit sa buhay ay makararanas ng hirap sa pagtawid. Ngunit yaong mga handang isakripisyo ang sarili nila ay makadaraan ng walang pangamba. Basta gawin mo na lang. Kung magtagumpay man ako o hindi ay nasa mga kamay na yun ng Diyos.
Diyos ko, gabayan niyo po ako. Kung makatatakas ako ngayon, susumpa ako na itutuloy ko ang pagtupad sa tungkulin ko sa inyo para masuklian ko ang inyong pagmamahal. Mahuli man nila ako, alam ko mabuting intensyon niyo pa rin ito. Susunod po ako sa lahat ng inyong mga inayos. Bigyan niyo po ako ng tapang at pananalig. Anong ginagawa mo? Wala. Naglalakad-lakad lang. Sino ba yan? Napakaaga pa. Ay. Hello? Ano? Mga tanga! Mga walang utak! Paano niyo siya nagawang patakasin? Sabihan niyo ang lahat ngayon din. Hanapin niyo siya! Pag di niyo siya nahanap, huwag na kayong babalik dito! Diyos ko, ingatan niyo po ako. Saan ako dapat mapunta? Diyos ko, gabayan niyo po ako. Pakiusap. Joseph! Kinalaunan, nakatakas nga ako. Pero hindi ko alam kung saan ako pupunta. Taga rito lang kayo kaya dito na ako tumuloy. Salamat sa Diyos. Siya nga ang nagbukas ng daan sa iyo para makatakas ka. Tama. Basta isipin mo na rin na bahay mo ito. Pinaghahanap pa rin ako ng mga pulis. Kailangan ko muna magtago. Huwag mo munang isipin yan. Pag nakahanap na tayo ng bahay mo, saka ka umalis. Ilang araw ka nang walang tulog at walang pahinga. Kailangan mong magbawi ng lakas. Sister. Jack, nandito lang siya. Alugugin niyo lahat ng kwarto. Huwag kayo pumunta. Kayo naman dun. Ilis na! Diyos ko, tinutugis pa rin ako ng mga pulis. Hindi sila magpapahinga hanggat hindi ako nahuhuli at napahihirapan. Diyos ko, hindi ko po alam kung paano makikipagtulungan sa inyo sa sitwasyong ito. Hinihiling ko lang po na gabayan niyo ako sa lahat ng gagawin ko. Hindi ka dapat matakot sa ganito at ganon. Gaano man karaming paghihirap at panganib ang danasin mo, mananatili kang matatag sa akin. Huwag ka magpapapigil sa kahit ano. Upang nang sa gayon ang aking kalooban ay matutupad pa rin. Ito ang iyong tungkulin. Diyos ko, ang mga salita niyo yung nagbibigay sa akin ng pananampalataya. Gaano man kabagsik at kalupit ang mga pulis na ito. Kung wala ang panghintulot niyo, hindi nila ako mahuhuli. Handa akong ibigay ng buong-buong sarili ko sa inyo. Saan nagpunta ang pamilya nakatira rito? May nakita ba kayong babaeng nasa edad 30 rito sa lugar nyo? Nakita nyo bang babaeng to rito?
Ano pong ginawa ng babaeng yan? Naniniwala siya sa makapangyarihang Diyos. May pabuya sa makapagtuturo sa kanya. Pwede kayong maparusahan kung itinatago niyo siya. Hindi ko siya nakita. Ganon din ako. Tayo na, maghanap kayo. Pag nakita niyo siya, i-report niyo agad. Napakasama talaga ng CCP. Para maging ateistang bansa ang China at maganap ang ambisyon nitong kontrolin ng tao habang buhay. Ginagawa nila ang lahat para gambalain at wasakin ang gawain ng Diyos. Inaaresto at inuusig ang kanyang mga hinirang. Wala silang ibang hangad kundi tipunin lahat ng mananampalataya sa isang pagsalakay at patayin sila. Isang nakakatakot na grupo ng halimaw ang CCP. Nakapanghihilakbot sila. Sister, anong lagay sa labas? Nagkalat pa rin ang mga pulis sa labas. Hindi ko inakalang magpapakilos ang CCP ng maraming pulis. Mahuli ka lang ngayon. Umisip tayo ng plano para maialis ka rito. Tao po! May tao ba dyan? Ilang beses na silang kumatok dito. Mukhang hindi sila magpapahinga hanggat hindi nila ako nanguhuli. Manalig tayo. Makapangyarihan ng Diyos. Mabangis man si Satanas, nasa Diyos pa rin ito. Pag hinayaan kanyang makatakas ngayon, makakatakas ka na. Pero pag nahuli ka, tanggapin natin to at huwag siyang sisihin. Tama. Halika. Opo. Sister, Halika, anak. Heto, isuot mo to. Malayo pa ang lalakbayin mo. Kunin sister, mo itong pera. Makakatulong ito sa'yo kahit papaano. Kakailanganin mo yan habang nagtatago ka pa. Alam kong kulang pa itong pera. Kunin mo na lahat. Kunin mo. Pamilya tayong magkakapatid. Tungkulin ko ito na dapat gampanan sa Diyos. Ano bang pagsubok ang kaharapin mo? Sa Diyos ka dapat umasa. Ipagdarasal ka naming mga kapatid mo. sister. Tama na yan. Bilisan mo't kumain ka na para magkalakas ka. Wala ka pang kinain ngayong araw. Sige na, pilitin mo ang sarili mong kumain ngayon. Para meron kang sapat na lakas sa pagtakas mo. Diyos ko, talagang nararamdaman ko ang init ng inyong pagmamahal. Pag nakatakas ako, talagang dapat ko kayong masuklian sa pag-ibig niyong ito sa akin. Pag namatay ako, wala akong pagsisisihan. Dahil naranasan ko na ang inyong pagmamahal at ang inyong pag-iingat. Napakarami ko na natanggap sa inyo. Ano nang lagay? Nakaalis na sila. Ito na ang tamang oras para tumakas ako. Pero baka may mga pulis pa ron sa main gate. Tingin ko, kailangan mong dumaan sa may bintana. Ang bintana. Pero nasa third floor tayo. Paano ako makakababa? Hay anak, mag-iingat ka. Ipagdarasal kita, ha? Magpakatatag ka at magpatuloy sa buhay.
Nakita niyo na ba siya? Hindi pa. Sabi niyo may nakakita sa kanyang tumakbo rito. Wisit, saan siya nagpunta? Ano yun, nagkaroon siya ng pakpak at nakalipad na? Grabe. Tinutulungan ba siya ng Diyos niya? Isa ka pang wisit ke! Maganap ka! Opo, sir. Opo. Hahanapin natin siya saan mang lupalop ng mundo para patayin siya. Diyos ko, saan ako pupunta? Hindi ako pwedeng tumuloy sa mga kamag-anak ko dahil malamang hinahanap na rin nila ako ron. At mas lalong hindi ako pwedeng tumuloy sa mga kapatid dahil ilalagay ko lang sila at ang iglesia sa kapahamakan. Sa ganitong sitwasyon, hindi pa ba ako nahulog sa masamang plano ng dyablo? Sa napakalawak na mundong ito, saan ako hahanap ng kanlungan? Diyos ko, ibinibigay ko na ang sarili ko sa mga kamay niyo. Gabayan niyo po ako sa landas sa hinaharap. Ano mang mangyari simula ngayon, ang hiling ko lang ay makasunod ako sa inyong mga pagsasaayos. Nakita ko lang to nung nagsha-shopping ako sa mall. Nagustuhan ko. Tingnan niyo, ang ganda, oh. Ano, bagay ba sa akin? Oo, Hindi to ganun tela para makagawa ng ganito. Ito ang pinakabagong style. Ang ganda nga. Napakaganda. Boss, ang bansa naman kayo mamamasyal ngayon. Ngayon, sa Japan ako pupunta. Sa Japan? Oo. Paborito kong pasyalan ng bansang yun. Talaga? Oo. Diyos ko, napakalungkot ko rito. At napakamiserable pa. Miss na miss ko na ang mga kapatid ko. Sa tuwing magkakasama kaming lahat, lagi kami may tawanan at nagpapalakasan ng loob ng bawat isa. Nagbasa kami ng inyong mga salita, kumanta kami ng papuri sa inyo, at nagbahagi ng mga karanasan namin araw-araw. Napakasaya nga ng mga araw na iyon. Diyos ko, kailan kaya ako makababalik sa iglesia? Para makipagtipan sa mga kapatid ko at magampanan ng tungkulin ko kasama sila. Bigla na lang, naliwanagan ako ng mga salita ng Diyos. Gaano man gumagawa ang Diyos, o anumang uri ng kapaligiran ka naroon, magagawa mong ipagpatuloy ang buhay, hangarin ang pag-unlad ng mga gawain ng Diyos sa iyo, at hangarin ang katotohanan. Magkakaroon ka ng pangunawa sa mga kilos ng Diyos, at ikaw ay makagagawa ng naaayon sa katotohanan. Ito ang iyong tunay na pananampalataya. At ipinapakita nito na hindi nawala ang pag-asa mo sa Diyos.
hahanapin mo pa rin ang katotohanan sa pagdadalisay at magagawa mo siyang mahalin ng tunay at hindi ka magkakaroon ng anumang pagdududa sa kanya. Ano man ang ginagawa niya, isasabuhay mo pa rin ang katotohanan para mapasaya siya. At tunay mo ngang mahahanap ang kanyang kalooban. Ito lang ang tunay na pananampalataya sa Diyos. Dati, nang sabihin ng Diyos na ikaw ay mamumuno bilang hari, minahal mo siya at nang hayagan na niyang ipinakita ang sarili niya sa iyo, hinanap mo siya. Ngunit ngayon, nakatago ang Diyos. Hindi mo siya makikita at dumating na ang kaguluhan sa iyo. Sa oras na ito, nawalan ka ba ng pag-asa sa Diyos? Kaya sa lahat ng oras, dapat mong hangarin ang buhay at maghanap upang mapasaya ang kalooban ng Diyos. Ito ang tinatawag na tunay na pananampalataya at ang pinakatotoo at pinakamagandang uri ng pag-ibig. Diyos ko, nauunawaan ko na ang intensyon niyo ngayon. Gusto niyong gamitin ang sitwasyong ito para maperpekto ang pananalig at pag-ibig ko sa inyo. Nang sa gayon, saan mang sitwasyon ako mapunta, lagi kong hahanapin ang katotohanan at magsisikap na maging tunay na tao sa kabila ng pagtugi sa akin ng CCP. At imposible na akong makauwi sa amin o makapagbasa ng inyong salita at makasali sa mga gawain sa iglesia. Wala silang kontrol sa puso ko. Makapagninilay-nilay pa rin ako sa inyong mga salita at makakapagsagawa nito araw-araw para mapasaya ko kayo sa aktwal kong pamumuhay. Naniniwala ako na balang araw, aakayin niyo rin ako sa iglesia, sa tahanan ng Diyos. Zhanghui, Bakit? may naghahanap sa'yo. Okay. Sister! Sister! Nahanap ka na rin namin sa wakas! Kumusta ka na? Sa mga panahong ito. Nakauwi na rin ako. Salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos. Nang dahil sa espesyal na karanasang ito, tunay ko nga nakita ang kadakilaan at nakamamanghang mga gawa ng Diyos sa kanyang kapangyarihan sa lahat ng bagay. Ang makapangyarihang Diyos ang nagpahintulot sa akin ito. Makademonyo mga tukso, pag-atake at pagpapahirap ng CCP at ginabayan niya ako makatakas mula sa yungib ng diablong CCP. Naramdaman ko na kahit kailan at kahit saan man ako magpunta, lagi akong binabantayan at iniingatan ng Diyos. Ang kanyang pag-ibig ay tumagos sa kaibuturan ng aking puso at hindi ko ito malilimutan. Hinihiling ko lang mabuhay para sa kanya sa buong buhay ko. Maghahanap ako para mahalin siya hanggang sa aking huling hininga at para gampanan ang tungkulin ko bilang isang nilikha at masuklian ng biyaya ng Diyos. O Diyos, mga salita mo'y nagbabalik sa akin sa iyo. Tanggap ko na sanayin sa iyong kaharian araw at gabi. Kiraming pagsubok at sakit, kiraming mga paghihirap. Malimit ako ay umiyak at ramdam puso'y nasugatan. At kiraming ulit na hulog sa bitak ni Satanas, ngunit di mo ako iniwan kailanman. Inakay mo ko sa maraming hirap, iningatan sa maraming panganib. Ngayon'y batid ko na iniibig mo ako. O Diyos, sinakay mo ako sa isang bagong buhay. Nasabi